Pagkaraang madismaya si Jinhai, dapat siyang magsumikap para makilala ang kanilang pamilya bilang isang respetadong martial arts clan. Kaya ganun na lamang ang kanyang panibugho. Bago ang lolo ni Jinhai, ang pamilya Wu, ay may madilim na reputasyon na gumagawa ng marumi paraan at hindi magandang mga trabaho sa likod ng mga kalye ng Danjiangkou. Nagawa ng lolo ni Jinhai na baguhin ang landas ng kanilang pamilya sa martial arts, ngunit hindi pa sila nakakuha ng opisyal na pagkilala bilang isang angkan ng wastong martial arts. Walang pagod na nagtrabaho si Jinhai araw at gabi, na naglalayong maging isa sa Wudang Sect's top 7 disciples. Gayunpaman, ang kanyang pangwakas na adhikain ay ang maging pinuno ng sekta. Siya ay nagsusumikap para sa layuning ito sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng ginawa niya ay nasa isip ang ambisyong ito. Ngunit ngayon ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay nasa panganib na masabutahin ng dahil kay Jimmy. Ngunit sa ngayon wala siyang magagawa sa pag-alis ni Jimmy. Samantala nagtagumpay si Jimmy sa kanyang mga plano habang hindi niya mapigilan si Jimmy na umalis, nakikita niya ito bilang isang pagkakataon dahil maaaring magkaroon ng mga mapanganib na sitwasyon kapag si Jimmy ay nasa labas ng mga hangganan ng sekta. Dahil sa Wudang Sect's rules, mayroong isang utos na hindi dapat lalabagin, ang pagpatay ng isang tao mula sa parehong sekta. Naniniwala si Jinhai na hindi lamang si Jimmy ang maaaring lumabag sa mga utos. Sa simula ng may gustong maglakbay mula sa sekta ng Wuding, kailangan nilang gawin ang isang bagay. Una, kailangan nilang bisitahin ang bawat isa sa mga matatanda sa mga palasyo at hingin ang kanilang pahintulot. Talagang nasasabik sina Sheng Wu at Sheng Sheng sa paglalakbay na ito, ngunit hindi masaya si Jimmy tungkol dito. Naiinis siya dahil hindi magkakalapit ang mga palasyo, magkakalayo sila na nakakalat sa tagaytay ng mga bundok, at lahat sila ay dapat puntahan ni Jimmy. Nadismaya siya sa ganitong sitwasyon nang makarating sila sa Culmination Hall, may natanggap silang mga lumang damit na inayos na para magmukhang bago. Binanggit ng nakatatandang kapatid na si Jinheo kay Jimmy na nasa hustong gulang na at lalabas sa unang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Jinheo tungkol dito, kaya naman nagtataka si Jimmy kung bakit biglang naging palakaibigan si Jinheo. Sa wakas, nang makarating sila sa Grace Palace, ipinaliwanag nila kay Jimmy ang lahat ng mga patakaran na kailangan niyang sundin kapag siya ay nasa labas ng mundo ng. Sa loob ng kalahating oras, nagbibigay si Mayongdong ng tunay na payo sa kung ano ang dapat iwasan, kung ano ang dapat pag-ingatan at kung ano ang hindi niya dapat gawin. Kailangang matutunan ni Jimmy ang tungkol sa mga bagay na ito para masunod niya ang mga patakaran kapag nakikitungo sa mga tao mula sa labas ng mundo sa Enlightenment Palace. Samantala sa Jade Palace, si Jim, na nakakuha ng bagong espada na may espesyal na pattern ng yin-yang dito. Pagkatapos sa Purification Palace, nakatanggap siya ng isang listahan ng mga kaakibat, ilang gininto ang gamot sa pagbawi at mga bendahe. Pagkaraan sa wakas, kailangan niyang bisitahin ang Violet Cloud Palace at humingi ng pahintulot sa Sect Master na lumabas. Magalang niyang bati sa Sect Master. Ito ang dapat gawin ng isang alagad ng sektang Wudang bago umalis para sa isang paglalakbay. Pagod na si Jimmy sa lahat ng gawaing ito. Bago pa man siya magsimula sa kanyang paglalakbay, tinanong ng Sect Master si Jimmy kung sasama sa kanya sina Chung Wo at Chung Shang. Tumugon si Jimmy ng oo. Sa palagay ng Sect Master ay mabuti ito dahil sina Chung Wo at Sheng Sheng. Mga matalinong bata, at maaari silang makatulong kay Jimmy. Sumang-ayon si Jimmy, ngunit sa kanyang pag-iisip, hindi niya talaga akalain na si Cheng Wu at Sheng Sheng ay ganoon katalino. Kailangan niyang sama dahil walang ibang nagboluntaryo. Sinabi ng Sect Master kay Jimmy na ito ang kanyang unang paglalakbay sa labas, kaya kailangan niyang tiyakin na wala siyang nakakalimutan. Ang Sect Master ay nagpapayo kay Jimmy na mag-ingat malapit sa tubig at iwasan ang pagpunta sa kahit saang lugar. Sumang-ayon si Jimmy at sinabing tatandaan niya yon. Gayunpaman, sa kanyang pag-iisip, naniniwala si Jimmy na mas alam niya ang mundo kaysa sa Sect Master na matagal nang natigil sa bundok. Sabik na siyang pakawalan siya ng Sect Master. Pinayuhan ng Sect Master si Jimmy na huwag kalimutan ang kahalagahan ng misyong ito at huwag gumawa ng anumang bagay na magdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng Wuding Sect. Pagkatapos ay pinahintulutan na niya si Jimmy na umalis. Masayang umalis si Jimmy, sinabing babalik siya. Nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ang bahaging ito. Sa paglisan ni Jimmy, ang Sect Master ay muling tumawag sa kanya mula sa likod. Lumingon siyang muli na nakaramdam na ng inis, iniisip kung ano na naman ang problema. Muli, ang Sect Master, sinabihan si Jimmy na tiyaking makikipag-ugnayan siya sa kanila araw-araw.
Medyo natakot si Jimmy, pero sabi niya, oo, Sect Master, hindi siya makapaniwala kung gaano nakakapagod na dumaan sa lahat ng procedure na yun para lang umalis sa Wooding Sect. Nadidismaya siya sa mga tawista. Habang papalabas si Jimmy, kumikinang ang kanyang mga mata sa kasab-ikan, talagang ini-enjoy niya ang sandaling ito. Pakiramdam niya ay iba na ang hangin sa sandaling madaanan niya ang payapang lawa at umalis sa kakahuyan na teritoryo ng sekta, napakasariwa ng hangin, samantala si Jimmy, kinausap sina Chunwoo at Sheng Sheng at sinabing, una sa lahat ng itatanong niya, oo, Sir Jim, kaagad ang itinugon, na nagsabi kay Sheng Sheng na hawakan ang kanyang espada at inutusan si Chungwoo na dalhin ang kanyang bagahe. Sinabi ni Chung Sheng na ang isang espada ay dapat dalhin ng may-ari nito dahil ito ay parang buhay ng isang eskrimador. Tinanong ni Jimmy si Chong Sheng kung gusto niyang pabalikan, at mabilis na hinawakan ni Cheng Sheng ang espada at mabilis na nangako na aalagaan ito, na parabang buhay niya ang nakasalalay dito. Sinabi ni Jimmy kay Chong Sheng na mabuti at idinagdag na ang distansya mula sa Mount Wudang hanggang sa Qiangyang Merchant Association ay mga 40,000 meter. Sinabi niya na aabutin ng wala pang kalahating araw sa pagsakay sa kabayo, kaya dapat silang magmadali at magtungo sa Qiangyang Merchant Association, sinundan ni Sheng Wuo at Chung Sheng si Jimmy. Habang si Jimmy na sinabi kanina na ito ang kanilang unang paglalakbay sa labas, at kailangang magsimula ito ng positibong pananaw, ngunit hindi pa man din sila nakakalayo, at naka-encounter na sila ng mga bandido. Hinihiling ng mga bandidong ito na ibigay sa kanila ni Jimmy at ng kanyang grupo ang lahat ng mayroon sila. Sa palagay ni Jimmy, nitong mga nakaraang taon, malaki ang pagbabago sa mundo, at marami sa mga walang ingat na individual na ito ang lumilitaw. Gayunpaman, ang pagnanakaw sa isang tao mula sa Wudang Sect sa harap mismo ng kanilang punong tanggapan ay ang mga bandidong ito mula sa kanilang isip. Humakbang si Chong Sheng sa harap ni Jimmy at pinrotektahan siya. Tinanong niya ang mga tulisan kung sino sila at itinuro na tiyak na nakilala nila ang mga damit. Nakasuot sila ng pang-Wudang Sect. Hinarap ni Chong Sheng ang mga bandido at tinanong sila kung sino sila para harangan ang kanilang daraanan sa kabundukan ng Wudang. Binabalaan sila ni Chung Sheng na walang magandang idudulot ang kanilang kalokohan, kaya dapat na silang tumigil sa kalokohang ito. Ang pinuno ng gang ng mga bandido, na si Mox, ay tinawag si Chung Sheng na tanga. Sinabi niya na ang isang sekta na humihina ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ang pinuno ay nag-utos kay Chung Sheng na alisan ang laman ng kanilang mga bagahe at ibigay ang lahat ng mayroon sila. Hindi ito malamang, ngunit kung mayroon silang anumang pera, dapat din nilang ibigay iyon. Habang si Jim, na sa tingin niya ang saloobin ng mga bandidong ito ay napaka-predictable, sila ay nagsusumikap mula noong umalis si Jimmy. Sinabi ni Jimmy kay Chung Sheng na kailangan nilang harapin ang sitwasyon ng mabilis dahil kailangan nilang makarating sa kanilang destinasyon bago lumubog ang araw. Nagpasya siyang hindi magmadali sa mga bandidong ito, sumang-ayon si Chong Sheng, at sinabi sa mga bandido na kung sasuko sila ngayon, hindi sila masasaktan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng pinuno ng mga bandido at inutusan ang kanyang koponan na salakayin si Jimmy at ang kanyang mga kasama. Ang pinuno ay sumugod kay Chung Sheng gamit ang kanyang espada at sinubukan siyang salakayin. At sinusubukang atakihin siya, ngunit si Cheng Sheng ay napakahusay, at mahusay niyang iniiwasan ang pag-atake ng pinuno. Pagkatapos ay tumalon si Cheng Sheng sa himpapawid at hinampas ang mga balikat ng pinuno at isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan, na naging dahilan upang sila ay matamba. Dalawa pang bandido ang dumating kay Chong Sheng gamit ang kanilang mga espada, ngunit ipinagtanggol ni Chong Sheng ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang sariling espada. Napansin ni Jimmy na ang karamihan sa mga bandidong ito ay hindi gaanong sanay, ngunit may dalawa sa kanila na tila may ilang magagandang galaw. Naisip ni Jimmy na ang dalawang ito ay marahil ang mga amo na unang nagpapadala sa kanilang mga kampon para umatake. Habang sila ay nasa likod na naghihintay ng pagkakataon, nakikita ni Jimmy na ang sitwasyong ito ay medyo walang kabuluhan. Si Jimmy, na nakakaalam na si Chung Sheng ay maaari nang magbigay ng enerhiya sa kanyang espada. Ang kaalaman ni Chung Sheng ay isang martial artist na unang antas lang sa ibaba ang may kakayahang gumamit ng sword G sa itaas nito. Nakatanggap siya ng mga kamakailang aralin mula kay Jimmy at naging mas malakas kaysa dati, kahit na ang dalawang boss ay magsama. Mas magaling pa rin si Cheng Sheng kaysa sa kanila. Sinabi ng isa sa mga boss kay Cheng Sheng na hindi siya mananalo at pinalipad sa hangin ang swords ni Cheng Zhang.
Iniisip ni Jimmy na sapat na ang kakayahan ni Chongsheng upang talunin kahit ang isang dalubhasa sa martial arts mula sa kapitbahayan. Tumalon ang amo para umatake kay Chongsheng. Naniniwala si Jimmy na walang paraan na matatalo si Chongsheng ng ilang bandido. Gayunpaman, napagtanto ni Jimmy na nakalimutan niya ang isang bagay na mahalaga, si Chongsheng ay walang karanasan sa Miram, hindi tulad ng pagsasanay, kung saan ang lahat ay inaasahan. Ang mga tunay na laban ay may mga hindi inaasahang pag-atake at paggalaw sa mga naturang laban, ang tanging bagay na dapat isaalang-alang. Ang bagay na ito ay ang determinasyon at ang layuning pumatay ng isang tulad ni Chongsheng, na ginagawa lamang sa kabundukan, ay magugulat kapag nahaharap sa gayong labanan, at ang kalituhan na ito ay maaaring humantong sa mga pagkakamali. Ang isang mas mahinang kalaban ay maaaring manalo laban sa iyo. Ang mga amo ay umatake kay Chongsheng gamit ang kanyang espada, at napagtanto ni Chongsheng na huli na para umiwas. Nagsisimula siyang makaramdam ng takot, ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Jimmy at hinawakan ang espada ng amo. Sinabi niya na kasalanan niya kung hinayaan niyang lumaban si Chongsheng para magkaroon ng karanasan. Sa isang mabilis na galaw, binasag ni Jimmy ang espada ng amo at pagkatapos ay tumalon at sinuntok siya sa likod, dahilan para maduguan siya sa bibig. Bumagsak ang amo sa lupa at ipinatong ni Jimmy ang kanyang sapatos sa ulo ng amo. Itinuro ni Jimmy ang isa pang boss at binanggit na pareho silang mukhang sanay sa mga espada, ngunit may malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Tinanong ni Jimmy kung bakit ganoon ang kaso, may nagpadala ba sa kanila. Ang isa pang amo ay naghagis ng mga blades kay Jimmy, ngunit si Jimmy ay mahusay na umiwas sa kanilang lahat. Napagtanto ng amo na itong si Jimmy ay mas malakas kaysa sa inaasahan at naisip niya ang mga bagay-bagay, kaya nagpasya siyang pinakamahusay na tumakas sa ngayon. Biglang lumitaw ang tunay sa harap ng amo at inatake siya mula sa harapan, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Tinanong niya ang amo na nagbigay sa kanya ng pahintulot na subukang tumakas. Pagkatapos ay hinawakan ni Jimmy ang magkabilang braso ng amo at inilagay ang kanyang mga paa sa likod ng boss, at nagsabing tama na. Tinanong niya ang boss kung dapat silang magkaroon ng kaunting pag-uusap ngayon. Gustong malaman ni Jimmy kung ano ang hinanap nila at kung sino ang nagpadala sa kanila. Gayunpaman, kinukot siya ng amo si Jimmy, tinawag siyang tanga. Tinanong ng amo kung talagang iniisip ni Jimmy na sasabihin niya lang sa kanya ang lahat. Sinasagot ni Jimmy sa pamamagitan ng pagsasabi, ganun ba? Mas idiniin niya ang kanyang mga paa sa likod ng boss at itinanong kung naniniwala ang amo na dahil lang sa siya ay isang aesthetic. Magtatanong siya ng isang ilang tanong, medyo pinagalitan ng amo, at saka siya binitawan. Alam ni Jim ang mga tanong, kung bakit niya gagawin iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Jimmy, upang bigyan siya ng pahinga, ang amo ay sumisigaw sa sakit. Sinabi ni Jimmy sa amo na dapat siyang sanay sa ganitong uri ng bagay, dahil siya ay nakikipaglaban para sa ikabubuhay. Binanggit ni Jimmy na sa linya ng ganitong trabaho, medyo karaniwan sa mga tao ang mamatay, hindi ba? Sumigaw ang boss, tinawag si Jimmy na cruel, tinanong ni Jimmy kung ano ang napakalupit nito at nakitang ginagamit ang dibdib. Dahil sinubukan niyang salakayin si Jimmy una, sinabi ni Jimmy sa amo. Siya ay walang silbi, at itatanong niya sa iba. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, handang suntukin ang amo. Nakiusap ang takot na amo kay Jimmy na maghintay. Sinabi ni Jimmy na hindi siya gagalaw kung ikaw ang amo, sa takot na baka mabali ang leeg. Pagkatapos ay sinuntok ni Jimmy ang amo ng maraming beses ng malakas sa mukha, na nagdulot sa kanyang pagdudugo. Ang kanyang koponan ay natakot at napagtanto na si Jimmy ay hindi katulad ng iba pang aesthetic na nakatagpo nila dati. Nang matapos na bugbugin ni Jimmy ang amo, nagmura siya dahil nabahira ng dugo ng amo ang bago niyang uniforme. Inaakala ng team ng amo na si Jimmy ay baliw. Nagtataka si Jimmy kung sino ang susunod niyang tatanungin, at napagtanto ng team na kung magagawa silang mahuli ni Jimmy, maaari silang masugatan ng husto o mapatay pa. Lahat sila ay nagsimulang sabihin kay Jimmy kung ano ang gusto niyang malaman. Ayon sa mga individual na ito, kabilang sila sa isang gang sa likod ng mga kalye ng Danjiang Kao, bahagi ng Eight Dragons Gang. Ang kanilang pangunahing trabaho ay mangolekta ng pera mula sa mga tao sa mga lansangan. Magbigay ng proteksyon para sa pagtuklas. Inutusan sila ng kanilang amo, na nagngangalang Li Pao Yun, na maghintay malapit sa Mount Wudang ngayon at inatasan silang kumuha ng 3 batang aesthetics. Ang 2 lalaki na nawalan ng malay matapos silang talunin ni Jimmy ay kilala bilang ang kambal na ganid, at sila ay kilalang mga tao sa likod ng mga kalye ng Dang Angko.
Akala nila ay 3 maliliit na bata lang ang kanilang kikidnapin. Napagtanto ni Jimmy na tiyak na may nag-hire sa kanila dahil alam nilang dadaan si Jimmy at ang kanyang grupo sa lugar na ito. Ngunit nagtataka siya kung bakit, sa kabila ng humihina, ang Wuding Sect ay isa pa rin sa mas malaking sekta na iniiwasan kahit ng Evil Sect. Gayunpaman, kung ang mga bandidong ito ay sumang-ayon sa kontrata, nangangahulugan ito na binayaran sila ng malaking halaga ng pera.